So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoises. So, ngayong araw, another update naman tayo patungkol naman ito sa WPS nating mahal, ano? Yun. So, sad kasi nabalitaan natin na yung BRP Teresa Magbanwa ay umuwi na nga after ilang months doon na pamamalagi, ano? So, yun ang video ito ay mula kay John Reps. So, meron itong pamagat na China gustong butasin lahat ng PCG vessels para wala nang magbantay sa WPS. China takot pala sa MDT. So, ito pa rin yung hunghang na, ay nako, bubutasin daw eh. So, yun bago natin simulan, John Reps, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoises. So mga kanoysi, hindi na natin patatagalin ba, simulan na natin baka gawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, China gustong butasin lahat ng PCG vessel para wala nang magbantay sa WPS. China takot para sa MDT. Yung tipong gusto nilang butasin tapos takot sila sa MDT. So wala, duwag talaga yung China yan eh. So again, John Reps, Filipinoises, like, comment, share, subscribe. Start. Natin yung offer ng US to provide Ulit. tanggapin na natin yung offer ng US to provide escort ships, no? Yun. Agree kayo doon? Tanggapin na natin, guys. Ubus na yung ating mga Coast Guard vessels. John Reps, like, comment, share, Tinatakot subscribe. tayo. Tinatakot lahat na bansa katulad ng Vietnam, Malaysia, tayo, Indonesia. Pero hindi naman nila magagawa yan. Dahil sa atin, meron tayong Mutual Defense Treaty. So, takot rin sila. Yung BRP Sierra Madre, totally defenseless na yan, hindi nga nila pwede kunin eh. Pinipigilan tayo mag-resupply. Dahil pag kunin nila yan, pwede ma-invoke natin yung Mutual Defense Treaty. So, yun ang problema nila. Yun lang. Pag, let's say, they conduct an armed attack, no? They will attack with arms yung BRP Teresa Magbanwa. They will invoke the treaty. Hindi ayaw nila yan. The last thing that they want is to give the US an excuse to intervene dahil hindi pa nila kaya yung US eh. Totally, pag nag-withdraw, Hindi naman talaga nila kaya yung US. It's just, nagpapalaganap lang talaga sila ng fake news na kesyo 200 times daw sila na mas malakas sa US. Pero hindi naman nila mapalagan yung US. Diba? Ano yun? Paano maipapaliwanag ng China yun? 200 times kayo mas malakas sa Amerika tapos galit na galit kayo na merong isang long-range missile dyan. Triggered kayo, takot na takot kayo. Paano ba kayo naging mas malakas? ang US saka yung ibang bansa, yung allied forces ng US, walang babangga sa kanila, walang lalaban sa kanila, kaya nila lahat eh. So ang humihinto sa kanila, yung US at saka yung UK, France, lahat yun. Because of that, napaka-importante yung arbitral award. Hindi nila masakop yung buong South China Sea dahil sa arbitral award. Dahil yung US at saka yung ibang bansa, UK, France, lalaban. So, yun. Importante, may arbitral award tayo. Dahil yun ang basihan ng US at saka other allied forces to stay and to prevent China from getting the entire South China Sea. Pag wala, diba? Para din may rason din sila ba na i-protect tayo. Ang Mutual Defense Treaty, wala tayong alliance with the US, tapos ng boxing. Sa kanila na yung South China Sea. Sakop na nila yung West Philippine Sea. Walang lalaban sa kanila eh. Kaya nila lahat tayo eh. China is the largest naval fleet in the world. Sila rin ang Ang gusto nga ng mga pro-China na i-demilitarize daw eh. pinakamalaking Coast Guard fleet in the world. Sila rin pinakamalaking submarine force in the world. They have the largest standing army in the world. So, pag wala yung US, talo na lahat ng mga bansa dito sa South China Sea, no? Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, tapos ng boxing. Yun lang. So, ang sabi ko nga, hindi masakop ng China yung buong South China Sea dahil sa US and the allies of the US, no? So, kasama na yung UK, France, kasama na dyan Japan, Australia, South Korea, Germany, at saka kahit na yung Netherlands, dumadaan din dyan, Canada. So, dahil sa mga bansa na ito, hindi masakop ng China yung buong South China Sea. So, napaka-importante yung alliance natin. Pag wala yung alliance, tapos na. Ang pinipresent ng China, laban ito, dapat nga hindi natin tawagin South China Sea yan kasi mas lalong lalaki ang ulo ng mga hinayupiks na yan eh. in China and the US. Hindi. Wala namang sinasakop ang US na mga isla o mga maritime zones sa South China Sea. Ang nag-i-encroach lang, ang nag-i-invade lang, yung China. Hindi wala namang ibang naval power eh. So, pero pinapalabas nila, away ito ng US at China at saka tayo pumakampi sa US. Hindi.
Ang China ang nag-i-invade sa atin. Wala tayong magawa kundi lalaban dahil that's we are being threatened as a state. Dito nakakainis yung ano men. Dito pumapasok yung mga bida-bidang ano. May yung aso ko eh. Yung mga bida-bidang mga pro-Filipino di yung ano. Yung mga ano yun, Makabayan Black ata yun. Na parang pinapamukha nila sa atin na magiging pawn lang daw tayo ng US. Kasi ang totoo daw talagang mangyayari dito, away ng China at ng US. So paano nyo masasabing away ng China at US yan? Tayo yung ninanakawan ng teritoryo ng China. Diba? Bakit nyo binabaliktad? Ano ba, hindi nyo ba nakikita yung side na Pilipinas at China yung nag-aaway? Binaback-upan lang tayo ng US. Which is, kung walang US, kawawa ang Pilipinas. Lugi agad. Diba? Tapos sasabihin nyo, gagawin lang tayong pawn ng ano? Pawn ng Amerika. Maniniwala pa siguro ako kung wala na tayong pinag-aagawan dyan sa WPS. Bigla na lang aano yung Amerika na, kunyari lang, wala talaga tayong pinag-aagawang teritoryo dyan. Naniniwala pa ako na kalaban or gagawa ng hindi maganda yung US sa atin or gagamitin tayong pawn. If ever na biglang makipag-allied sa atin yung Amerika, tapos bigla nating gitgitin yung China. Uutusan tayo ng Amerika na try nyo ngang agawin yung yung Sabina Shoal. Kunyari lang ha, try nyo ngang agawin yung Sabina Shoal. Yun siguro, maniwala ako na nasulsulan tayo ng US kung gagawin natin yun. Pero yung tipong nag-aaway na yung China at Philippines, tapos meron na tayong, napanalo na natin sa arbitral yan, meron na tayong award, di ba? Sasabihin agad na naging pawn tayo, paano? Sila nga yung tutulong sa atin eh. 'Di ba? Di na lang aminin ng mga pro-China talaga eh. Kulang na lang diyan bigyan kayo ng award ng China eh. 'Di ba? Filipino Pro-China Award. Kulang na lang yung ganyang award. Existence as that state is being threatened. Wala tayong magagawa. Dapat idepensahan natin yung ating mga isla at maritime zones. Labanan natin sila Tama. sa arbitral tribunal. Kasi that's only between the Philippines and China. Wala na may ibang bansa, hindi naman sasama ang US doon. So doon natin labanan, makita nila na tayo lang nagluwalaman sa kanila. Kaya yung mga ibang bansa sa South China Sea, katulad ng Vietnam and Malaysia, they do not say it publicly, pero they're grateful na nakuha natin yung arbitral award. Pag meron tayong another arbitral award, they will also appreciate that, no? Pero wala tayong magagawa. Dapat labanan natin sa arbitration talaga. Wala na tayong ibang magagawa eh. Dapat mag-file na nga tayo ng arbitration case. Dahil pag hindi tayo nag-file, binubugbog yung ating mga coast guard sa South China Sea, sa West Philippine Sea, no? Tama. So, pag nag-file tayo, tapos iraram pa rin, sisirain pa rin ng China yung ating mga coast guard, magagalit yung tribunal. Parang disrespecting the tribunal yan. Lalo sila matalo. Ganyan nangyari sa arbitration of 2013, no? Yung final natin 2013, ginawa ng China, tumayo sila ng mga artificial islands. Ito yung hindi nakikita ng mga kababayan natin Pilipino kasi puro na lang daw tayo reklamo or arbitral. Pero ito yung kinagandahan diyan kasi parang malilikom siya eh. 'Di ba? Hanggang sa yun nga sabi ni Sir dito na pwede na nilang ma-disrespect yung arbitral. Wala na. Gulo na talaga. Ay, nako, good luck na lang talaga. Dinidisrespect nila yung tribunal. Nagalit ang tribunal. Tribunal. Pag may kaso na, you should not aggravate the dispute. And sinabi ng tribunal, you aggravated the dispute. Galit sa kanila yung tribunal. Ganyan mangyari yan. So, ang China takot. Dahil pag may yung arbitral award of 2016, yun ang rallying point ng US, Europe, Japan, Australia, South Korea against China sa South China Sea. Magkakaroon ng another arbitral, lalo silang babaon. Hihingi tayo ng award of damages dahil sinira na yung barko natin yung Coast Guard vessel natin. Mag-award yan. Makolekta ba natin? May utang tayo sa China Bawasan natin yung utang natin sa China with the arbitral award amount. Nag-ratify ka na. O, di ba? Meron pa rin. Tayo kasi mga Pilipino dito, ewan ko kung naiinip kasi tayo. Di ko din kayo masisisi kung naiinip kayo kasi sobrang sakit naman din talagang tingnan na bubugin tayo dyan sa teritoryo natin. Pero ito, another plan din para to. Na yung mga damages ng China sa atin,
Since meron nga tayong utang daw sa Pilipinas sa China, pwede nating ikaltas yun. So yun yung hindi din naisip ng China na siguro sa ngayon ano-ano sila na di namin babayaran yan. Pero sa tulong daw ng arbitral or tribunal, maari natin yung singilin which is pwede nating i-deduct din natin sa utang natin sa kanila. 'Di ba? Trust the process lang tayo dito, min. Ng UNCLOS, you bind yourself, you obligate yourself in good faith to comply with any award of an arbitral tribunal. Pag hindi mo comply, bad faith ka. China, bad faith ever since dahil hindi sila nag-comply. Nakalagay doon when they ratified it, they will abide by any decision of an arbitral tribunal. Hindi na kino-comply. Talagang bad faith sila. Yung Teresa Magbanua, yun ang pinakabagong Coast Guard vessel natin at saka pinakamalaki na Coast Guard vessel natin, bagong-bago yan, 2-year-old din yan. Hindi na legal ground yan. Okay. In-station lang natin doon para bantayan yung Skoda Shoal dahil may plano ang China, tayuan ng artificial island yung Skoda Shoal. Kulang ang ating mga Coast Guard vessels. Dalawa lang yung ating malaking Coast Guard vessels, Teresa Magbanua at saka BRP Meteora Aquino. Yun ang pinakabago natin, 97-footer yun Pero ang plano ng China, sirain yung ating mga vessel. Konti lang yun, wala na tayong presence. Kaya binabangga nila, binubutasan nila yan It takes about 6 months to repair. So out of commission yan for 6 months. No? So ilan lang yan bubutasan nila, wala na tayong vessel. Kaya sabi ko, dapat pag i-resupply natin yung Teresa Magbanua, we will now accept the offer of US for escort. We cannot afford our Coast Guard vessels to be rammed again. Konti lang ang ating Coast Guard vessels. Tapos sana Navy na, pero I think mas malaking gulo kasi. Pero ano ba talaga, min? Tanggapin na natin yung offer ng US to provide escort ships, no? Sa wakas, na yung ating mga Coast Guard vessels. So yun lang naman mga kanoisis. So kita nyo naman yun. Ay nako. About din pala yun sa na naman. About na naman yun sa Chinang Kolokoy na to. So yun, kayo na masasabi nyo dun. Comment down below. Tapos yun pag-usapan natin dyan sa comment section. So again, bago nyo iwan yung channel natin dyan, supportahan nyo yan. Original video link na description box below. Subscribe nyo rin yan. Tapos again, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo rin kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe. So kita nyo naman yun. Yun pala yung mga mga plano ng natin, di ba? Na about nga doon sa mga damages. Pwede pala yun na gagamitin natin yung tribunal na syempre kung i-disrespect ng China yung tribunal, mapipilitan ito makialam na talaga. Pero syempre I think meron pa yung mga lilikumin pa talaga. 'Di ba? Ngayon, hindi pala ito naisip ng China na yung lahat ng mga damages nila. Kasi correct me if I'm wrong, sa pagkakaalala ko, 60 million ata yun yung unang pinakagrabing damage nila. Tapos 'di ba, ang sabi lang ng China noon, hindi nila babayaran yun kasi nilabag naman daw natin yung yung rights nila. Pero hindi nila maianon diyan na kapag nakialam na yung tribunal diyan, yan yung gagamitin natin na kung hindi nyo to babayaran, hindi ikakaltas na lang namin to sa utang namin sa inyo. 'Di ba? So for example, 60 million, kung may utang tayo sa China na 100 million, 40 million na lang yung ibabayad natin sa kanila tapos quits na. 'Di ba? Mas mabuti 'yun. Goods 'yun. Hindi na tayo magkakaproblema sa usaping bayad niyan. About naman dun sa sa parang pinull out nga nila Medyo nakakalungkot 'yun, pero I think hindi naman talaga siya totally umatras Though merong portion na ganun nga yung nangyari kasi parang 9 China vessels ata yun na nakapalibot na. Tapos yun nga, nakakalungkot kasi I think 2 Pilipino, some kind na dehydrate, 'di ba? Kasi pahirapan na daw yung Tapos ang natin dito talaga, if ever na babalik tayo diyan, magpapa-escort na tayo sa Amerika. Yun yung advice dito ni Sir. So ang sa atin na lang talaga dito, na lang talaga, parang susubukan na lang talaga natin. Tingnan natin kung nga ba talaga yung gagawin ng China. If ever na magpapa-escort tayo. So sana nga sasama yung US if ever na natin, kalabitin natin. Kayo ba, do you think kaya yung gagawin ng China if ever na isasama natin yung US dyan?
Kasi ako, hindi ako maniniwalang papalaga nila eh. Babanggain nila. Malabo. Malabong-malabo. Kasi kung totoong palag-palag talaga yung yung China sa Amerika, noon pa man yung sa BRB Sierra Madre, pinakialaman na nila yan. Bakit sobrang takot sila na mag-activate yung MDT, yung Mutual Defense Treaty natin? Dahil nga takot sila, hindi sila confident. At the same time, aware sila nga na meron nga tayong award na pinanghahawakan dyan. Nasa atin yung mga titulo, patunay na sa atin nga yung teritoryong yan. Kasi yung China dito, para lang siyang nakikipaglaban lang siya ng mali siya. Siya yung mali, siya pa yung may ganang magkipaglaban. Binabraso tayo, palibhasa, maliit lang tayo na bansa. Ngayon, time will come talaga. Kapag especially ganyan, makialam na talaga yung tribunal kasi yun parang sabi ni Sir dito na kapag hindi na talaga irerespeto ng China yung tribunal, para makikialam na ito. So sana mapabilis yung pakikialam ng China para matapos na tong mga kahibangan nila dyan. So yun, kayo na masasabi nyo dito guys. Comment down below, tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, John Reps, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.